Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Mirasol Sibayan Cacho, ang iyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa channel na ito, Pinoy Rab YouTube channel. Mga ulo ng balita. Balitang lokal. Mga kandidato ni Duterte nanguna sa survey ng Halalan 2025. UMIPO itinanggi ang mga political survey ng Abante Samal. Kinatawan ng Iligan City at 5 iba pa nagsampa ng reklamo laban sa alkalde ng lungsod. PEF tinanggap ang bagong pagkapisa ng Agila, check number 31. Pambansang balita. Koronel ng pulis na nasangkot sa pagbangga ng eroplano nakabalik na sa bansa. Tanggapan ng sakuna, gibain ang bakod na semento. Pandaigdigang balita. Dating Deputy Sheriff Colorado na hatulang guilty sa pagpatay ng lalaking may krisis sa pag-iisip. Mga usap-usapan at chismis tungkol sa ICE umabot na ng ilang araw sa eskwelahan ng batang babaeng nagpakamatay sa Texas. Balitang aliwan. Ang ari-arian ng James Bond ay may bagong may-ari. Narito ang gusto naming gumanap bilang susunod na 007 George Clooney. Nagsasaka at nagmamaniho ng traktora. Totoo ito. Balitang pampalakasan. Dating pinuno ng Spanish soccer, Luis Rubiales, nahatulang guilty sa paghalik kay Jenny Hermoso nang walang pahintulot. Victor Wembanyama, inaasahang mawawala sa natitirang bahagi ng NBA season dahil sa pinsala sa balikat. Trivia. Gintong yaman ng Pilipinas. Ang pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Ulat panahon. Shoreline ang nakakaapekto sa Timog, Luzon at Visayas habang amihan ay nakakaapekto sa natirang bahagi ng Luzon. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat. Pagkulog sa Visayas, Mimaropa, Bicol, Caraga, Laguna, Rizal at Quezon maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Maulap na kalangitan na may pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora dahil sa amihan ay panganib na pagbaha o pagguho ng lupa. Metro Manila at natitirang Luzon ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, ngunit walang nakakabuluhang epekto. Mindanao ay may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagulog, posibleng pagbaha sa malakas na thunderstorm. Sa pabago-bago ng panahon, lagi po tayong handa, maging alisto at huminaon makinig sa mga balita. Ito po si Marvin Baguio, nag-uulat.
Balitang lokal. Mga kandidato ni Duterte nanguna sa survey ng Halalan 2025. Ayon sa pinakabagong survey ng University of Mindanao Institute of Popular Opinion, nananatiling matatag ang impluensya ng pamilya Duterte sa Davao City. Pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang laban sa pagkaalkalde na may 60% ng boto, habang ang kanyang anak na si Sebastian Duterte ay may 55.7% para sa pagka-vice-alkalde. Sa labanan sa Kongreso, nangunguna si Paulo Duterte sa unang distrito at si Omar Duterte naman sa pangalawa. Marami ring kaalyado ng mga Duterte ang nangunguna sa posisyon ng konsihal. Bagamat maraming botante ang sumusuporta sa kanila dahil sa kanilang track record sa pamamahala. May mga nananawagan na bumuto batay sa kakayahan ng mga kandidato at hindi lang sa kanilang mga endorsement. UMIPO itinanggi ang political surveys ng Abante Samal. Itinanggi ng University of Mindanao Institute of Popular Opinion, UMIPO, ang pagkakasangkot nito sa mga political survey na inilabas ng grupong Abante Samal. The Truth Forwarder. Ayon sa isang pahayag, nilinaw ng institusyon na wala itong kinalaman sa anumang survey o resulta ng botohan na inilabas ng nasabing grupo. Iginiit ng UMIPO ang kanilang paninindigan sa etikal na pananaliksik at ipinahayag ang pagkadismaya sa maling paggamit ng kanilang pangalan. Kamakailan ay naglabas ng survey ang Abante tungkol sa mga paboritong kandidato sa Samal. Batay sa 3,815 na respondent. Balak nilang maglabas ng regular na updates, ngunit ang pahayag ng UMIPO ay nagpapakita ng pag-aalala sa maling impormasyon tungkol sa kanilang pananaliksik. Kinakatawan ng Iligan City at 5 iba pa nagsampa ng reklamo laban sa alkalde ng lungsod. Nagsampa ng kasong katiwalian si Iligan City Congressman Celso Rehencia laban kay Mayor Frederick Siao dahil sa umano'y irregularidad sa Palao Market Project. Inihain ang reklamo sa Ombudsman sa Davao City kung saan inakusahan si Siao ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Itinanggi ni Rehencia na pampolitika ang kaso dahil aniya ay may matibay silang ebidensya. Nag-ugat ang sigalot ng kansilahin ni Siao ang kontrata ng BM Marketing sa kabila ng paborableng arbitration ruling at ibinigay ang proyekto sa Metro Stone Ridge Corporation. Itinanggi ni Siao ang mga paratang at sinabing may bahid politika ang kaso. Layunin ng Palao Market Project na gawing moderno ang pamilihang bayan ng Iligan. Ngunit nagdulot ng kontrobersya ang mga pagkaantala nito. PEF tinanggap ang bagong pagkapisa ng Agila, check number 31. Ipinagdiwang ng Philippine Eagle Foundation, PEF, ang kanilang ika-38 anibersaryo sa matagumpay na pagkapisa ng check number 31 noong January 16, 2025 sa National Bird Breeding Sanctuary sa Davao City. Ang sisiw
na anak ni Dakila at Dina ay tumimbang na ng 1.6 kilo sa edad na 33 days. Ayon kay PEF Executive Director Dennis Salvador, patuloy na bumubuti ang breeding success rate ng sanctuary. Dahil mas mababa sa 400 natitirang Philippine Eagle sa mundo. Ang bagong hatching ay nagbibigay pag-asa sa konserbasyon ng mga agila. Tiniyak ng PEF ang tamang nutrisyon at pinag-aaralan ang posibilidad ng pagpapalaya nito sa ligaw na kalikasan. Ang tagumpay na ito ay kasunod ng pagkawala ni chick number 30 na lalong nagpapakita ng halaga ng patuloy na breeding initiatives. Pambansang balita. Koronel ng pulis na nasangkot sa pagbangga ng eroplano nakabalik na sa bansa. Isa si Coronel Perhentino na Malabed Jr. sa 67 nasawi sa banggaan ng isang American Airlines Bombardier jet at isang Army Black Hawk helicopter sa Washington, D.C. Dumating ang kanyang mga labi sa Pilipinas noong February 21, 2025 kung saan binigyan siya ng isang arrival honors sa Camp Crame. Magkakaroon ng necrological service kung saan igagawad sa kanya ang PNP Distinguished Service Medal at PNP Outstanding Achievement Medal. Nasa isang inspection mission si Malabed para sa mga armored vest bago ang trahedya. Ililibing siya sa Manila Memorial Park sa Santa Rosa, Laguna sa February 27. Tanggapan ng sakuna. Gibain ang bakod na semento. Inirekomenda ng Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office ang paggiba ng isang bakod na semento sa Sitio Kahipa, Barangay Hipodromo. Matapos magreklamo ang mga residente na nagdulot ito ng pagbaha sa kanilang mga bahay. Itinanggi ng Aznar Basque Properties Incorporated ang may-ari ng bakod na hinarangan nito ang natural na daluyan ng tubig at sinabing nakipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Konsehal Jerry Guardo, nagdudulot ng panganib sa baha at sakit tulad ng dengue ang sitwasyon. Kinansilan ng Office of Building Official ang permit ng bakod at naglabas ng work stoppage order. May mungkahing ideklarang pampublikong abala ang bakod. Habang hinihintay ang kumpanya ang tugon ng lungsod sa kanilang panukala. Balitang pandaigdigan. Dating Deputy Sheriff ng Colorado nahatulang guilty sa pagpatay ng lalaking may krisis sa pag-iisip. Isang dating Deputy Sheriff sa Colorado ang nahatulang guilty sa kasong criminally negligent homicide dahil sa pamamaril kay Christian Glass noong 2022.
Tumawag si Glass sa 911 para humingi ng tulong matapos ma-stuck ang kaniyang sasakyan. Ngunit nauwi ito sa kaniyang pagkamatay. Tinanggihan ng mga hurado ang mas mabigat na kasong pagpatay. Ang insidente ay naging pambansang usapin na humantong sa $19 million kasunduan at reforma sa pagsasanay ng pulisya. Ayon sa mga piskal, hindi dapat lumala ang sitwasyon kung hindi ito pinalala ni Deputy Andrew Boyne. Samantala, iginiit ng depensa na siya ay kumilos para ipagtanggol ang sarili. Umaasa ang ina ni Glass na ang hatol ay makakatulong upang maiwasan ang ganitong trahedya sa hinaharap. Batay sa pag-aaral, bihira ang pagkakakulong ng mga pulis on-duty killings, kung saan siyam lamang ang napatunayang guilty sa loob ng 2 dekada. Mga usap-usapan tungkol sa ICE. Umabot na ng ilang araw sa eskwelahan ng batang babaeng nagpakamatay sa Texas. Pumanaw sa pamamagitan ng pagpapatiwakal ang isang 11 years old na estudyanteng si Jocelyn Rojo Carranza noong February 8 sa Gainesville, Texas. Ayon sa ulat, nakaranas siya ng pang-aapi mula sa mga kaklase na nagbiro na ang kanilang mga pamilyang Hispanic ay ipatatapon pabalik sa kanilang bansa. Hindi nalaman ng ina ni Jocelyn ang tungkol sa pambubuli hanggang sa kanyang pagkamatay. Iniimbestigahan na ngayon ng Gainesville Police Department at ng paaralan ang insidente. Nagpadala ng email ang paaralan na tumatalakay sa mga patakaran sa imigrasyon bago pa lumabas ang mga ulat ng bullying. Nananawagan ang Latino Advocacy Group na LULAC para sa mas mahigpit na batas sa pag-abiso sa mga magulang ukol sa bullying. Ang pagkamatay ni Jocelyn ay nagdulot ng matinding lungkot sa komunidad at panawagan para sa mas mahigpit na proteksyon sa mga mag-aaral. Balitang aliwan. Ang James Bond franchise ay may bagong may-ari. Sino ang bagong 007? Ang James Bond franchise ay dumaan sa malaking pagbabago matapos lumipat ang creative control mula kina Michael G. Wilson at Barbara Broccoli patungo sa Amazon MGM Studios. Dahil opisyal nang nagretiro si Daniel Craig matapos ang No Time to Die 2021. Muling sumiklab ang espekulasyon kung sino ang susunod na James Bond. Kabilang sa mga inaasahang pagpipilian sina Idris Elba, Aaron Taylor Johnson, Josh O'Connor, Jonathan Bailey at Reggie-Jean Page. Kasama rin sa mga ikinokonsidera ang mga mas exclusive na pagpipilian tulad ni na Gogo Batharo, Henry Golding at kahit si Tilda Swinton. Habang mainit ang talakayan, isang bagay ang tiyak.
Babalik si James Bond marahil sa isang bagong anyo na ikagugulat ng lahat. George Clooney, magsasaka at tractor driver na ngayon. Isang bagong buhay ang niyayakap ni George Clooney. Kasama ang kanyang asawa na si Amal at ang kanilang 7 taong gulang na kambal na sina Alexander at Ella. Nakatira na ngayon sila sa isang farm sa France kung saan tinatangkilik ni Clooney ang simpleng buhay ng pagsasaka at pagmamaneho ng traktura, bagay na gustong-gusto niya sa kabila ng kanyang pagnanais noong kabataan na takasan ang buhay sa bukid sa Kentucky. Bukod dito, naghahanda rin siya para sa kanyang Broadway debut bilang mamamahayag na si Edward R. Murrow. Kahit pa nangangailangan ito ng paninigarilyo para sa papel na sa kabila ng kanyang pamilya na may kasaysayan ng lung cancer. Sa edad na 63, aktibo pa rin si Clooney sa pagpapalaki ng kanyang mga anak na ipinapakilala niya sa heavy metal music at emotional na ballads. Masaya siya sa kanyang bagong buhay at nagpapasalamat sa mga simpleng kasiyahan kasama ang kanyang pamilya. Showbiz Break Time. Ating pag-uusapan kung ano ang bago sa mga paborito niyong artista. Sam Melby. Hindi na kami magkaibigan ni Moira de la Torre. Sa isang panayam sa ABS-CBN News, isiniwalat ni Sam Melby na hindi na sila magkaibigan ni Moira de la Torre. Ayon sa aktor, matagal na silang naging malapit, lalo na nung nagsisimula pa lamang si Moira sa industriya. Ngunit nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Bagamat hindi niya ibinahagi ang eksaktong dahilan, sinabi niyang ito ay isang sensitibong issue. Kinumpirman din niya na in-unfollow niya si Moira sa Instagram at napansin din ng ibang mga netizen na maraming artista mula sa Cornerstone Entertainment ang gumawa ng parehong hakbang. Samantala, hindi nagsalita o nagbigay ng anumang pahayag si Moira. Humingi ng patawad kay DJ Liao sa aligasyong pananakit. Humingi ng paumanhin si Jam Ignacio sa kanyang fiancé na si DJ Liao matapos siyang kasuhan ng pisikal na pananakit. Sa isang panayam, inihayag ni Ignacio ang kanyang pagsisisi at pagnanais na makipag-ayos kay Ao. Ayon sa kanya, ang insidente ay nagsimula sa isang hindi pagkakaunawaan at pagod mula sa kanilang mga aktibidad. Humingi rin siya ng tawad sa pamilya ni Ao at nangakong hindi uulitin ang insidente. Samantala, inihayag ng National Bureau of Investigation na maaring maharap si Ignacio sa kasong paglabag sa Anti-Violent Against Women and Children. Lively ang kasong inisampa niya sa co-star director niya si Justin Baloni. Mukhang mahigpit na labanan na sa pagitan ni Blake Lively at Justin Baloni. Ang kaso ay hindi lang tungkol sa aligasyon ng sexual harassment, kundi pati na rin sa mga paratang ng smear, campaign at paghiganti. Dahil sa pagpatuloy na paglabas ng ebidensya at saksi, posibleng magkaroon ng mas matinding epekto sa kanila ang karera at industriya sa pelikula. And that's it. Sa susunod na update, ako po si Giselle, inyong showbiz reporter. Balitang pampalakasan. Dating pinuno ng Spanish soccer, Luis Rubiales, nahatulang guilty sa paghalik kay Jenny Hermoso nang walang pahintulot.
Nahatulang guilty sa sexual assault si dating pinuno ng Royal Spanish Football Federation, RPF, na si Luis Rubiales matapos ang kontrobersyal na paghalik kay Jennifer Hermoso sa labi noong selebrasyon ng panalo ng Spain sa Women's Cup 2023. Pinagbulta siya ng Spanish High Court ng $11,270, ngunit hindi siya napatunayang guilty sa coercion, kaya hindi siya makukulong. Ayon sa hukom, ang ginawa ni Rubiales ay panandalian ngunit dapat kundinahin. Bukod sa multa, kinakailangan din niyang magbayad ng $3,130 bilang danyos at hindi maaaring lumapit kay Hermoso sa loob ng 1 taon. Ang insidente ay nagdulot ng malawakang protesta at debate tungkol sa misogyny sa sports. Giit ni Rubiales na kusa ang halik, ngunit mariing itinanggi ito ni Hermoso. Victor Wembanyama mawawala sa natitirang bahagi ng NBA season dahil sa injury. Inanunsyo ng San Antonio Spurs na mawawala sa nalalabing bahagi ng NBA season si Victor Wembanyama matapos matuklasan na mayroon siyang deep vein thrombosis sa kaniyang kanang balikat. Nadiskubre ang kondisyon matapos niyang bumalik mula sa NBA All-Star Game. Ang reigning Rookie of the Year ay may napakagandang performance ngayong season na may average na 23.3 points, 11 rebounds at 3.7 assists. Noong Nobyembre, nagrehistro siya ng career high 50 points at itinuturing na front runner para sa Defensive Player of the Year award. Gayunpaman, dahil sa kanyang injury, hindi na siya kwalipikadong manalo ng award dahil sa 65-game rule. Ang pagkawala ni Wembanyama ay malaking dagok sa Spurs ngayong season. Trivia. Gintong yaman ng Pilipinas, ang pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang pambansang prutas nito. Ang mangga na kilala sa natatanging tamis. Sa iba't ibang uri nito, ang Carabao Mango ang namumukod-tangi bilang isa sa pinakamatamis sa buong mundo na kinilala pa ng Guinness World Records. Ang ginintuang prutas na ito ay mahalagang bahagi ng lutuing Pilipino at karaniwang kinakain ng sariwa, tuyo o bilang sangkap sa mga pampalamig tulad ng mango float at mango shake. Sagana ito sa mga lalawigan gaya ng Guimaras at Zambales, kung saan tinuturing itong simbolo ng kasaganaan ng tropikal na klima ng bansa. Minamahal ng mga lokal at turista. Nananatiling isa ang manggang Pilipino sa pinakamahalaga ng yaman ng agrikultura ng bansa. At yan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa muli, ako po si Marisol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita. Ito ang Pinoy Rab YouTube channel, inaabot ang mga Pilipino dito at sa ibang bansa.
If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.